of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus ng Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw. Ngayong araw po ay pag-usapan po natin yung patungkol po sa total beef consumption, production at imports natin sa Pilipinas when it comes to beef o karni ng baka. Ang beef industry po sa Pilipinas, maliit po siya i-compare po natin siya sa industriya ng pagbababoy at saka sa manok. Pero of course, significant po ito na source ng protein or ng diet ng bawat Pilipino. At ito pong mga huli, dahil medyo gumaganda po yung buhay ng ating mga kababayan, nagbabago po yung kanilang pamamaraan ng pagkain, ay unti-unti pong tumataas yung konsumo natin sa karni ng baka. So sa ngayon, ang pinakahuli po natin na natala, ang buong bansa po natin ay kumakain po ng 480 million kilos ng karni ng baka sa bawat taon. At ang nabanggit nga po natin kanina, ang per capita po natin is nasa 3.6 kilos at ang current population po natin ay nasa 110 million Filipinos. So ganyan po kalaki o even po sabihin natin maliit yung proportion po ng beef natin. Pero malaki pa rin po yan dahil kung titingnan po natin ay ang kabuuan po na cattle population natin is nasa 2.4 million lang. At kung tutuusin po natin, yung 480 million kilos po ng karni ng baka ay katumbas po yan ng 3.2 million heads ng baka po natin. Kaya malayong malayo pa po tayo. At sabi nga, ang local production lang po natin ay nasa 60 to 70 million, which is around 15% lang po ng ating kinakain. At karamihan po dyan sa 60 to 70 million kilos ay pinoproduce po ng mga small farmers. Ito po yung mga magsasaka po na nakasuga-suga po yung kanilang baka, dinadala lang po sa mga palayan pagkatapos po ma-harvest or sa mga maisan or tinatali po sa mga damuhan. So, ang problema po natin dyan ay mabagal po masyado lumaki yung ating mga baka at hindi po maganda yung karne na ating napoproduce, lalong-lalo na po pag tumatanda na po yung mga baka, natural po na tumitigas po yung karne at hindi po pinapakain o hindi po finifeeding ng mga farmer po natin yung kanilang mga alaga bago katayan dahil unang-una hindi po nila alam yung teknolohiya, yung technique, at pangalawa ay wala po silang pambili ng pagkain. Alam niyo po, minsan nakakalungkot pong isipin, hindi po natin mapakain yung mga hayop kasi tayo mismo kulang po sa pagkain. Kaya unahin po natin yung sarili natin bago yung hayop, no? So, dahil nga po 15% lang po yung ating napoproduce, mga 410 to 420 million kilos po yung binibili po natin sa ibang bansa. Katulad po ng bansang Australia, Brazil, alam ko may konting Argentina po tayo dyan, USA, ay napipilitan po tayo na bumili po sa produkto ng ibang bansa dahil wala po tayong available na produkto dito sa Pilipinas. So ano-ano po yung mga production challenges po natin? Unang-una po, hindi po tayo efficient when it comes to cattle production. Hindi pa po natin alam yung tamang technique. Wala po tayong financing. Yung mga quality po ng pinoproduce po natin ay sobrang baba o hindi consistent. At nandiyan pa po rin po yung climate change. Minsan baha, bagyo, minsan naman po katulad ngayon El Nino. Apektado po yung mga crops po natin, yung silage po natin na gawa sa mais or gawa sa napier. Dahil wala po tayong tubig ngayon at drought, ay bumababa po yung ating harvest. Kaya wala po tayong mapakain sa ating mga alagang baka. And of course, dahil nga sobrang laki po nung demand gap po natin, yung supply and demand gap po natin, napipilitan po tayo na pumili ng karne sa labas, katulad din po ng problema natin sa bigas. Dahil kulang po tayo ng supply, napipilitan po tayo na bumili ng karne ng baka sa ibang bansa. At ang problema po natin yan, pag pumapasok po yung mga imported dahil mura, ganun din po katulad sa bigas, bumabagsak din po yung presyo ng karne ng baka dahil mura po yung imported. Dahil nga po sila, meron silang economy of scale
at ang iba po dyan ay sinosubsidize po ng kanilang gobyerno. Kaya yun po ang isang problema po natin. Patuloy naman din po na unti-unti may ginagawa po yung gobyerno natin. May mga pakunti-kunti pong mga artificial insemination na ginagawa, pero kailangan pa po nating dagdagan yan. Ako iniisip ko po, kailangan tayong mga farmer, mga maliit na magsasaka ay mag-cluster po tayo or magbuklod-buklod po tayo para medyo mapakinggan po yung ating mga boses, mag-organize po tayo, makipag-communicate po tayo sa local government unit, sa mga regional offices ng Department of Agriculture, at of course sa ibang agency po katulad ng DTI, National Meat Inspection, or kung ano-ano pa mga agency na matulungan po tayo. Kasi alam nyo po, kung tayo po, yung atin pong pagsasaka ay mula farm to plate, kung lahat po ng value adding sa value chain na yan ay sa atin mapunta, ay mas mabilis po na gumanda ang ating buhay. Bilang panghuli po, ang karne po ng baka ay nagiging part na po ng diet ng bawat Pilipino. Kailangan na po nating gawa ng paraan ay yung pag-produce ng sarili nating produkto na magkaroon po ng magandang quality katulad po ng imported. At hindi po imposible yan. Kayang-kaya po natin gawin yan. Kailangan lang po ay tulong-tulong po tayo, ang mga magsasaka, ang ating mga government units, ang Department of Agriculture at iba pang ahensya. Pagtulong-tulong po tayo, kaya po nating taasan ang production ng ating beef at kaya po nating paguhin at mapaganda ang ating quality para po makakapag-compete po tayo sa quality ng ibang bansa. At sana po ang panalangin po natin balang araw, hindi lang po sa local consumption makakapenetrate ang ating beef produce, kundi sa ibang bansa. So sa muli, ito po muli si Arnel Corpus mula po dito sa Great Arc Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at huwag niyo pong kalimutan, like, follow, and share Great Arc Farm sa Facebook at sa YouTube. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.